Good morning mga kabiday ko. Good morning sa inyong lahat. Maraming salamat sa nanonood. Please like and subscribe para makita nyo yung yung mga video natin na ganap natin sa umaga. Kaya ayun, mag-breakfast na tayo ng pansit. Yan, pansit with egg. Yan, kaluluto ko lang. Pero yung pansit mga kabiday ko, overlap yun. Nung kahapon. Pinainit ko, nilagay ko sa rep. Kaya may breakfast tayo. Kaya magkakape. Yan mga kabiday ko, sana huwag kayong magsasawa na manood sa akin para pasensya na kayo sa aking background. Wala pa tayong magtitimpla tayo ng kape. Yan. Yan. Wala pa tayong ituloy yung natin bahay kasi medyo malaki-laki pa yung gastusin dito sa bahay mga kabiday ko, kaya pasensya na kayo. Yan, hindi ako yung nagpapagawa dito mga kabiday ko dahil wala akong pera, kaya naghahanap buhay ako dito sa pagbablog natin, kaya humingi po ako ng subscribes and like ang aking video. Yan, dagdagan natin yung ang cooking meat kasi parang mas wala na atang kulay, wala nang dugo kung siya against the light. Yan, kaya mga kabiday ko, please halina kayo, kain na tayo para maumpisan na tayo yung pagkain natin ng umaga para makapagwalis-walis na tayo ng bahay. Kasi ang dami ko pang wawalisan, ang dami pang mga alikabok. Kasi wala akong ganang maglinis-linis kasi hindi pa nga tapos ang bahay. Ayan po mga mga kabiday ko, yan. Wala pang kalaman-laman, makalat pa mga kabiday ko. Yan. Kaya tayo ngayon. Yan. Parang ganyan ba? Yan. Parang mas maganda yung diretso tayo, di ba? Yan. Pasensya na kayo mga kabiday ko kung nahilo na kayo sa akin. Yan. Kasi minsan mga kabiday ko nalilita ako or minsan hindi ako nakapag-download kasi hindi ko alam mga kabiday ko bakit tong cellphone ko hindi ako makapag-send or makapag-download ba. Hindi ako makapag-download, tapos hindi ako minsan makapag-video kasi sabi niya full storage. Na-delete ko na lahat mga kabiday ko. Hindi ko alam kung paano. Minsan na-delete ko na nga yung mga iba kong picture, pero yung mga video ko mga kabiday, dinidelete ko na. Tapos yung sa ibang dinidelete ko na. Wala na akong ma-delete, na-delete ko pa yung mga ibang apps, ganun. Wala pa rin. Bakit kaya mga kabiday ko? Pakituro naman kung paano ko di-delete. Pumunta na ako ng files or gallery. Ganun mga kabiday, bakit wala pa rin? Kaya minsan hindi ako nakakapag-upload kasi yun nga, hindi ako pwedeng makapag-upload dahil nga ganun. Full, yun ang sinasabi, puros full. Tapos magde-delete na naman ako, full. Ano ba yan mga kabiday ko ba? Yan? Nakaka-stress mga kabiday. Wala pa nga akong viewers, naggaganon-ganon pa, naghahanap buhay na nga ako ng para
vlogging ako. Wala. Parang, ano nga mga kabiday, parang nagso-surrender na ako. Parang, marami pa akong aabutin. Tapos, ganun pa yung cellphone ko. Paano yan? Parang gusto ko nang maghinto mga kabiday ko. Parang parang gusto ko nang ihinto tong yung vlog ko kasi ganun nga nangyayari. Hindi ko nga rin alam kung paano. Hindi naman ako nakapunta ng bayan. Pag pumunta ko ng bayan, hindi ko alam kung may bayad pa rin. Ganun naman yung mga mga cellphoner, mga naggagawa, 'di ba, may kahit na hawakan mo lang, may gagalawin lang, may bayad na. Paano 'yan? Siyempre kung sisingilin man ako ng ng daan-daan, wala akong maibigay. Kung kung sakali 100 okay lang. Kung aayusin na lang yung yung lahat-lahat ng ng apps niya. Titignan, didelete na lang niya yung mga iba. Yan, hindi ko alam mga kabiday ko. Tulungan niyo naman ako mga kabiday. Parang gusto ko na maghinto. Kaya lang parang nasasayangan ako kasi kahit na po, wala pa tayong subscribes na marami at saka viewers. Ako na, ano ba yan? Pasensya na kayo mga kabiday ko kasi yung motor, ang ingay. Ako rin mga kabiday, ayaw ko yung maingay pag naririnig ko yung mga mga maingay na na motor. Naiinis ako talaga, masakit sa tenga. Sa totoo lang mga kabiday. Parang parang mabasag na yung tenga ko. Malapit lang kasi dito sa kalsada sa amin. Yan. Yun nga, mga kabiday, ano ba yun? Nakalimutan ko na tuloy yung sabihin ko. Gusto ko na sanang bitawan tong vlogging ko. Kaya lang parang nasasayangan ako mga kabiday kahit na wala, konti lang yung viewers natin or subscribes natin. Ano ba yan? Parang marami pa akong aabutin mga kabiday ko. Patulong naman mga kabiday. Naman, yung yung pa-like naman para may like naman mga viewers. Talagang ganyan mga kabiday, maghihirap ka muna, di ba? Kaya kung sino yung gustong tumulong, yon panoorin nila, magla-like sila or basta makikita naman nila na kung gusto nilang tumulong sa isang tao, 'di ba, nang nangangailangan. Yun nga. Single parents tayo mga kabiday. Matagal na nung yung pangalawa ko, 1 taon pa lang noon bago kami nag-OFW kasi ako mga kabiday. Ayan, nagkwento na tayo, hindi na tayo kumain. Nag-OFW kasi ako mga kabiday, hindi niya alam. Kasi siya, nag-OFW ako mga kabiday na hindi niya alam. Tapos siya, umuwi na sa country niya. Tapos ako naman, nag-apply ng OFW sa Hong Kong. Mga 30 years old ako noon mga kabiday. Tapos ngayon, sa dami ng problema namin noon, ganun. Siyempre mga magulang ko, kasi hirap na hirap kami noon. Ito mga kabiday, sasabihin ko yung mga yung totoo kong totoo naming pamumuhay noon. Kaya napilitan akong nag-OFW kasi siyempre mga kabiday, nagsubok tayong mag-chopstick nga pala. Mahirap kami noon na mahirap kami. Hanggang ngayon, mahirap pa rin. Yun. Alam nyo naman ang mga magulang, ang problema nila, lupa, nag-aagawan sila or nag-aangkinan sila. Siyempre, porket na siyempre, nung bata pa kami, mga kabiday, maliliit pa kami. Siyempre, wala pang tumutulong sa bukid.
Yung tatay ko tamad sa bukid, kaya itong kapatid niyang lalaki, yung nag-apakan ng bahay nila is lupa ng tatay ko. Tapos ngayon, wala siyang sinasaka kasi nga yung para sa sarili niya, ayun na, full na naman. Nag-full na naman siya mga kabiday. Hindi ako makapag-download. Yun nga, hindi siya makapagsaka ni tatay kasi nga yung lupa niya pinag-anuhan ng kapatid niya. Ngayon pinaglaban niya yung mga anak niya, yung kapatid ng tatay ko, pinaglaban nila na daw, wala na raw kaming lupa kasi nga ganun-ganun. Pinaglaban ko, kaya naisip ko nung medyo may may edad na ako na may 30 years old ako nag-abroad mga kabiday. Siyempre inisip ko yung lupa namin kasi walang-wala talaga kami. Kaya ako nagpursige mga kabiday ko na mag-abroad para makatulong dito sa lupa. Ako yung nagtumulong dito sa mga hearing-hearing. Taon kabiday, bata pa kami noon. Naglaban-laban na itong lupa nila. Tapos ngayon yung parang away na talaga mga pinsan namin, basta yung kasi nawala na yung kapatid ng tatay ko, namatay na, tapos yung tatay ko matanda na rin, hanggang matanda na siya. Nagka-abogado kami, buti na lang yung abogado namin, mabait, hindi siya humihingi ng kapalit. Tapos tumulong lang siya kasi yung attorney namin mga kabiday, kaga-graduate lang. Pero nung una napatalo kami, pero yung pangalawa nanalo na kami ng Kaya yan mga kabiday, sa awa ng Diyos, nakatulong ako sa pamilya ko habang nandun ako sa abroad, sa katulong dito yung yung tinutulungan ko hanggang sa napanalunan namin, hanggang sa dala ng mga siraan na ng bahay, ganun. Kaya nagpapasalamat kami mga kabiday dahil natapos na rin yung problema namin. Pero yung tatay ko hindi pa niya naabutan na nakuha namin yung lupa niya, pero na siya, na namatay na siya mga kabiday ko. Kaya parang siya, masayang-masaya na siguro siya, ganun. Ayan. Yun mga kabiday, nag-abroad ako kasi yung asawa ko, hindi niya nga alam. Habang nandun ako, tinawagan ko siya, galit siya na bakit daw pumunta ako doon, ba't hindi ako pumunta sa nila, lugar nila sa Taiwan. Tapos hanggang nandun ako sa Taiwan, hindi na siya umuwi dito. Sabi niya, pag umuwi daw ako ng Pilipinas, uuwi din daw siya dito. Siyempre, mas pinili ko yung trabaho ko mga kabiday kasi nakakatulong ako, nakapag-aral ng anak ko. Paano kung sumama ako sa kanya sa Taiwan, kaya nakatapos kaya yung mga anak ko, gano'n. Or natapos ko kaya itong problema na to, sabi ko. Iniisip ko nga mga kabiday. Pero nagbakasyon din ako dun sa Taiwan, pero parang hindi ako mapakali doon, yung maganda yung ko dun sa country nila. Pero parang mas gusto ko yung sa Taiwan, sa Hong Kong mga kabiday. Kasi nasanay na ako. Yun nga sinasabi nila na maganda daw sa Taiwan. Oo, maganda nga sa Taiwan, kaya lang parang yung parang mabigat yung kalubang ko, yung po doon sa Siyempre wala akong trabaho doon kung sakali, ganun. Kaya nagpapasalamat ako mga kabiday dahil nakapag-abroad ako, nakatulong ako sa pamilya ko. Yun na. Kain tayo mga kabiday. Kaya siguro hindi naman nila hinahanap yung ama nilang anak ko. Nakapag-chopstick na tayo mga kabiday.
Kasi ano nga, kaya nga marunong ako ng nag-chopstick kasi nag-Hong Kong ako. Ayan.